Ingay ng naglanding na eroplano. Maya-maya, ang pag-aanunsyo sa dumating na mga pasahero, isa si Aling Gloria sa excited na nag-aabang. Deroy, halika na, lumapit ka na rito, nakikita ko na sina Ma'am Bettina, dalian mo. Mula sa pagpapak ng baong pritong manok, dali-daling tumakbo papalapit sa kanyang asawa si Mang Deroy, itinaas ang nagmamantikang kamay. Sir, ma'am, andi dito po kami. Agad naman silang nakita ng isang pustoryosa, nasa 50 anyos na babae, at itinuro iyon sa kanyang katabi. Rudy, naroroon pala sina Mang Deroy. Tulak kanilang mga pushcart, nilapitan ng pamilya ang 3 dekada ng mga katulong, agad kinuha ni Mang Deroy ang isa sa mga karitela. Binati ang isang may kaputiang buhok na ring lalaki, ako na po, Sir Rudy, maligayang pagbabalik po sa bansa natin. Tumango ang binati, walang imik iginala kanyang paningin sa paligid, malaki nang ipinagbago ng paliparan, hindi gaya rati, 10 taon na kalilipas. Hinarap ni Aling Gloria ang bata sa tabi, ito ho ba si Kathy, ang laki na? Ngunit yumapos ang bata sa katabi, hindi niya kilala si Aling Gloria, paslit pa lang siya nang umalis sila sa Pinas, itinaas ng yaya ang kanyang tingin. Sinipat dalagang kaharap, nasa 5'3" ang height, balingkinitan ang katawan, di nahuhuli sa western look ang kasuutan bagaman itim pa rin ang buhok. Inalis ng dalaga ang kanyang shades, at, si Celine, umiyak ang matanda, niyapos ang dalagang ngumiti lang ng pino. Ang ganda-ganda ng alaga ko, dalagang-dalaga ka na talaga. Masayang-masaya ang mag-asawang katulong habang iginigiya sila sa nakaparadang van, maayos ang sasakyan, halatang hindi pinababayaan. Kakain muna ba tayo, Rudy? Marami na palang magagandang restaurant dito. Sinasabi ito, nililingon ni Bettina ang kanilang dinadaanan. Malamig ang tinig nang sumagot si Rudy, ang gusto ko'y magpahinga, marami akong inayos sa States bago tayo lumipad dito. Naunawaan ni Bettina ang asawa, mabigat pa ang loob nito nang bumagsak ang kanilang negosyo sa Amerika dahilan para lisanin nila ito. O okay, saka humarap si Bettina sa yaya, Manang, naghanda ka ba ng makakain natin sa bahay? Mayroon po, nagluto ako ng paborito ninyong pagkain, tiyak nakahanda na si Anding sa bahay, ilang sandali pa. Nabuksan ang mataas na steel gate ng luma, 2-story house sa isang malayo, eksklusibong village na yun. Good evening po, Madam, Sir, bati ng 24 anyos na katulong, mahabang shirt nito, naka-basketball shorts, mixing buhok at may nakasabit sa tainga. Binuhat ni Andeng ang mga bagahe ng pamilya, nang makita sa liwanag nagulat si Bettina sa katulong na kasing edad ng panganay niyang anak. Titig na titig ito sa katulong, ito na ba si Andeng, ang pamangkin mong dinadala rito noon? Akala ko lalaki, tomboy ka na ba ngayon? Napapakamot ng ulo si Andeng, tila nahihiya, hindi nga siya makikilala ni Bettina, babaeng-babae pa siya nang madalas niyang makalaro si Celine. Abay simula ho mamatay ang kanyang mga magulang, na barkada sa mga lalaki, ayan, kaya ganyan na siya ngayon, pinagbabago namin, aayaw. Tama ho si Deroy, ma'am, lagi naming pinagsasabihang umayos na, kaya hiniling namin sa inyong makasama namin rito para aming mapagsasabihan. Okay lang sa akin yun, at napag-usapan na rin namin ni Rudy sa States, mabuting may nakakasama kayo rito habang wala kami. Panay yuko ni Andeng at paglapat ng mga palad, bilang pasasalamat sa sinasabi ni Bettina, samantalang dito makatingin ng diretso kay Celine. Ay, naihanda na pala ni Andeng ang mesa, nainit na rin niyang mga pagkain, kakain na ba kayo? Celine, iaakyat na ni Andeng ang mga bag. Sige, padala na sa room namin, at ang mga gamit ng mga bata, Andeng. Opo, dumiretso sa komedor ang mag-asawa at ang 11 anyos na si Kathy, ipinahanda ni Bettina ang mga pagkaing bihira nilang makain sa Amerika. Sobra silang nasabik sa mga lutong Pinoy, hindi naman mapili sa pagkain si Kathy, kahit lumaki ito sa States, pamumuhay Pinoy ang itinuro nila rito. Halos matatapos na silang kumain, hindi pa rin bumababa sa kusina si Celine, kaya't kinatok na ito ni Aling Gloria, si Celine, Bibi. Bibi ang tawag ni Aling Gloria kay Celine, siya ang nagpalaki rito, ang nagturo ng unang mga salita, ng mga oyayi o awiting mga pampatulog, malapit sila sa isa't isa, sa pagiging abala ng mag-asawa sa negosyo, naiiwan si Celine sa kanyang yaya Gloria ang kanyang pangalawang ina, naghatid sundo sa kanya simula unang pagtuntong sa paaralan, hanggang sa kanyang ika-3 taon sa high school, ang kahindik-hindik na taon, Celine.